It's like throwing good money after bad. Naglolokohan po tayo. Nakita ko naman ho yung mga komento ng iba. Baka raw may plano, kahit ano pang plano mo. Pirmis ka lang dyan, dating kinatawan, dating kalihim ng public works. Huwag kang umuwi. Bakit pag ang ordinaryong tao pinatatawag nyo, tatakutin nyo, you are under oath. Bakit yung sekretaryo, pinauwi ninyo? Kasi nag-resign. Delikado po yan. At mamaya, tatalakayin natin, bakit delikado yan? Alam niyo yung Blue Ribbon investigation and any investigation for that matter ng kahit na anong komite o nung kahit na anong sangay ng gobyernong may kapangyarihang mag-imbestiga must not only be credible in itself. Must not only be credible in its process. Kinakailangan pati yung perception, how the public perceive the ongoing investigation, dapat yan credible, dapat yan papasa sa anumang duda ng sino mang mamamayan. Dahil pag kayo pinagdudahan, walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Pabalikin ninyo yung dating kinatawan ng public works. Kung hindi, ayokong sabihin, but objectively, alam nyo ito, ginawa nilang telenovela Yung laging ang kwentuhan po sa kalsada na talagang ginatasan. Piniganan todo. Yung storya ba ni Alice Guo, ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang dami, ang haba po ng investigation, pati kung saan siya nag-high school, yung kanyang school report card ng high school, kung sinong kaklase niya. Talaga pong masusing inimbestigahan Umabot ito, if I am not mistaken, mahigit 6 na buwan siguro. Laman ito ng TV, laman ito ng pahayagan. Yung mainstream, wala po iyan. Lalaman din ng social media. Talagang ginatasan yung storya ng Mayor Alice Guo. Ganon din po dapat dito, higit pa. Dito sa ginagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang pinamagatan, Philippines Underwater. Underwater ho talaga Dumilim lang po yung langit. Meron lang pong babala na magkakaroon ng inclement weather. Whether private or public, walang pasok. Kawawa po yung ating mga kabataan. Lalo po itong magiging mangmang. At wala po tayong biro. Nagsimula ang opening ng school year 2025-2026. Bilangin niyo po yung araw na walang pasok. Dahil natatakot po sila sa baha, yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Alam niya, mulat siya. Bakit? Di ba binidaho niya? Binasa niya bawat pahina ng 4,000 pages 2025 GAB o naging gaana yung national budget. Inaral nilang masusi yan. Thoroughly reviewed by the entire palace team. Sabi niya, binida niya, pinirmahan niya. Tapos ito ngayon ang resulta. Now, bakit natin na ibabalik ko yung storya at kung paano hinandle yung hearing ng kay Mayor Alice Guo? Sapagkat yung 1.1 trillion piso, ito po yung budget ng DPWH, yung Public Works, ngayong taong 2025. Inungusan po nila ng napakalaking halaga ang education sector. Unconstitutional po iyon. Sana nga dinggin na at aksyonan na ng Korte Suprema yung nakabimbin nating kaso dyan. At nung isang araw ay nag-file ng manifestation ang ating pong mga abogado at hinihiling, nabigyan din tayo ng kopya. Kung ano man yung mga sinusumitin itong mababang kapulungan na hindi po sadya tayong binibigyan. Ganyan kawalang ka-transparency ang mga yan. Ganyan kasalbahi ang mga yan. Ngayon, yung kay Alice Guo, hindi siya binitawan. Bakit naman itong dating kalihim ng Public Works and Highways agad-agad binitawan? Siya yung missing star witness Wala pwedeng maging star
more than yung star witness na dating kalihim ng Public Works and Highways na si dating Secretary Manny Bonoan. Bakit siya agad-agad dinismiss? Bakit siya agad-agad inexempt sa pagdinig? Siya nga yung hepe nung ahensyang hitik, siksik, liglig, umaapaw sa kurakot, sa korupsyon, kung bakit tayo ngayon nakalubog sa tubig, kung bakit ngayon isinasagawa ng Blue Ribbon Committee itong pagdinig with the title Philippines Underwater. Hindi siya dapat binitawan. Sapagkat alam mo ninyo, yung nagiging desisyon dapat ng kahit na anong komite, lalo pa ang Blue Ribbon, kasi nga public accountability ho yan mahalaga yung komite na yan. Dapat po it should be free from any emotion, personal, professional, or political connection. Mahalaga po na doon dapat na pantay-pantay ang kanilang gagawing treatment sa lahat ng kanilang iniimbita, sa lahat ng kanilang resource person, sa lahat ng sa tingin nila ay may kinalaman sa kontrobersiyang kanilang iniimbestigahan. Lalo pa itong 1.1 trillion pesos. How can we expect a full and complete, a thorough investigation kung yung mismong star witness pinauwi na agad? Alam mo ninyo, mas malaki ito di hamak sa Janet Lim Napoles PDAF controversy. Itong ghost flood control projects, itong napakalaki, itong massive fiasco ng corruption ng Marcos Jr. administration. Trilyong piso po ito. Small time po yung lininyahan nung Janet Lim Napoles. Kung dati ilulang-lula tayo dun sa 10 billion na PDAF na ginamitan ng kung ano-ano mga NGO din, hindi ba? Lulang-lula po, galit na galit ang sambayan ng Pilipino Yung PDAF na yan, di ba? Small time po yun. Ito po, trilyong piso. For this year alone, 1.1 trillion ang linagak sa public works. Ang budget po ng Pilipinas for this year ay 6.325 trillion. 1 trillion sa public works pa lamang. Kayo na luwang mo ang mag-check niyan kung 17 or 18% of our national budget sa public works. Tapos ito, nagbabanta lang na umihi ang mga ibon, walang pasok. Pag naihi na po ang ibon, nagbabaha agad. 1.1 trillion, hindi po birong halaga ito at alam kong alam ninyo. Alam kong alam ninyo. Kanya nga po sinasamantala ko sa inyong panananghali ay magkaroon tayo ng direktang ugnayan. Importante kasi na hindi dapat agad-agad binitawan yung dating kalihim ng public works. If we would want to have a complete and honest to goodness resolution dito sa nangyayaring pambubudol ng Marcos administration. Case in point, kahapon po, may tinanong yung isang senador doon sa hepe ng PCAB. Ang sagot po ng hepe ng PCAB, and nag-notes po tayo rito, sumulat daw po sila noong August 18 pa sa DPWH. August 18 po yan. September 1 na po kahapon. At since kahapon po, mula August 18 hanggang kahapon, hindi pa ho tumutugon, hindi pa ho sumasagot ang DPWH. And the funny thing was, magkatabi lang yung hepe o yung pinuno ng PCAB at yung dating kalihim ng DPWH. Yun ngang magkatabi sila. Hindi siya masagot nung dating kalihim ng DPWH. In-excuse nyo pa? Pinauwi nyo pa? Dinismiss nyo pa sa proceedings? Tapos magtatanong kayo at yung mga ugat nyo rito lumalabas sa gigil, hindi masagot. Talagang hindi masasagot yan. Yung taong may kinalaman ng sagot, pinauwi ninyo. Dinismiss ninyo
sa proceedings ng Blue Ribbon. Ganon katindi ang ginawa ninyo kahapon. Kaya nawawala yung star witness. Pangalawa, may sinasabi na ang Blue Ribbon, please feel free to correct me kung mali yung aking na note. Sabi ng Blue Ribbon, they were able to identify around 50 or so ghosts projects. And apparently, of the 50 na-identify ng DPWH, 2 lang ang kinumpirma, ang inamin at tinanggap ng DPWH na ghost. Okay. Anong nangyari doon sa 48 na na-identify ng Blue Ribbon? Double ghost. Ghost name project, ghost pa yung identification. Sino dapat sumagot niyan? Hindi ba dapat yung pinuno ng ahensya? Yung pinuno ng DPWH? Ang sinasabi, kasi effectively, kahapon, hindi na po siya separated na siya, severed na siya from office. So what? Ang pinag-uusapan dito, yung period mula June 30, 2022 hanggang bago siya nag-resign, hanggang bago ito tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, lahat ng taong pinag-uusapan, budget ng 23, budget ng 24, budget ng 2025, alam yan ni dating kalihim Manny Bonoan. Hindi ko sinasabing guilty si Manny Bonoan. Hindi ko rin sinasabing inosente si Manny Bonoan. Para mabuo natin itong anomalyang ito na trilyon-trilyon pisong pera natin, dapat nandiyan yung Manny Bonoan. Saan ka nakakita? Pinauwi agad-agad. Tapos galit na galit yung ilang senador, hindi masagot yung tanong, natural. Pinauwi mo, may pinakaalam na sagot eh. At dangerous president po iyan. Sapagkat the participation of the former DPWH should be absolute. Siya lang ang nakakaalam eh. Hindi pwedeng may naringgan pa ako kahapon na meron siyang dineputize o inatasan na sasagot on his behalf. Kalokohan po yun. Yung may mismong may katawan, yung may mismong nalalaman, yung mismong nakasaksi kung ano man ang transaksyon nila riyan sa DPWH, hindi nga masagot ng diretsyo eh. Nagkakautal-utal na nga eh. I-delegate mo pa sa isang walang alam. Di ba? Kaya tayo concerned dahil mahalaga sa araw-araw na buhay natin itong walang hintong pagbaha sa ating bansa. Walang bagyo, walang habagat, ulan lamang, baha, cancel ang pasok, kawawa mga bata. Paano yung mga nagdedeklarang walang pasok na pribado? Yung mga arawan ng sahod, walang kakainin ng pamilya nun. Samantalang mucho-mucho, sagad sa pera, itong mga magnanakaw sa pondo ng Pilipino. Kaya hindi dapat agad-agad dapat binitawan, pinauwi at inexcuse yung dating kalihim ng Public Works and Highways. Dapat yung Blue Ribbon must treat everyone equally. Apply the legal rules fairly and transparently. Why? For them to maintain and obtain and gain and win the public trust and confidence in the investigation that they are conducting. Because anything less than that, it's like throwing good money after bad. Naglolokohan po tayo. Nakita ko naman yung mga komento ng iba. Baka raw may plano, kahit ano pang plano mo. Pirmis ka lang dyan, dating kinatawan, dating kalihim ng Public Works. Huwag kang umuwi. Bakit pag ang ordinaryong tao pinatatawag nyo, tatakutin nyo, you are under oath. Bakit yung sekretaryo, pinauwi ninyo? Kasi nag-resign. Delikado po yan. At mamaya, tatalakayin natin, bakit delikado yan? Alam niyo yung Blue Ribbon investigation and any investigation for that matter ng kahit na anong komite o nung kahit na anong sangay ng gobyernong may kapangyarihang mag-imbestiga must not only be credible in itself, must not only be credible in its process. Kinakailangan pati yung perception, how the public perceive the ongoing investigation, dapat yan credible, dapat yan papasa sa anumang duda ng sino mang mamamayan. Dahil pag kayo pinagdudahan,
walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Pabalikin ninyo yung dating kinatawan ng public works. Kung hindi, ayokong sabihin, but objectively, we are all adults here, nag-uusap tayo sa tinig maisog, you are giving the impression na merong whitewash na magaganap kung hindi pa naganap o hindi pa nagaganap. Ayokong pangunahan, but you have to bring him back. You cannot just excuse him, dispense his presence sa hearing ninyo. Siya po yung star witness eh. At itong aking ibinabahagi dito sa Tinig Maisog, I am just voicing out the sentiments of an even greater number of Filipinos, whether in the Philippines or abroad. Yan ang katotohanan.